Okay, good day everyone. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan. Again, ako po si Sir Ace at pag-uusapan po natin ang magandang topic ngayon. Sa video ito, pag-uusapan po natin kung bakit nga ba mas maraming teacher, maraming guro sa Pilipinas ang mas pinipiling magtrabaho abroad o sa ibang bansa. Ano po? Okay, pero bago po natin isa-isahin ang mga dahilan, gusto ko po munang hikayatin ang ating mga viewers. Na pakinggan nyo po sana ang ganitong boses na nanggagaling sa laylayan katulad ko, isang guro na na-experience po talaga. Na-experience ang real scenario sa loob at labas ng classroom. Hindi po yung boses na nagmumula lamang sa mga nasa offices. Hindi po yung boses na hindi po nalabas ng air-conditioned office. Ngayon, malalaman nyo po ang dahilan. Unang dahilan po kung bakit ang guro ay mas pinipili na mag-ibang bansa. Una, ito po yung salary. Napakalaki po ng difference ng salary natin dito sa Pilipinas compared po sa ibang bansa. US, Singapore, Malaysia, Canada, ibang-iba po ang pasahod sa atin dito sa Pilipinas. Kaya po makikita natin na kahit secured at mayroon na pong item, employed na po sa government ang ating teacher, pinipili pa rin mag-ibang bansa. Dahil sa salary ay napakababa, kulang at nagiging kapos pa rin sa teacher. Kulang at kulang. Lalo pa po kapag ang teacher ay pamilyadong tao na. Pangalawa pong dahilan, yung obligasyon. Yung obligasyon at function po ng isang teacher. Sa halip, sa ibang bansa, nakapokus lang po talaga ang teacher sa pagtuturo, sa assessment, sa evaluation po sa kanilang estudyante. At sa paggawa lang po ng teaching materials. Pero, ang materials po sa abroad ay provided po ng paaralan. Meron po silang provided materials. Sa Pilipinas, kita nyo po ang pagkakaiba. Minsan si teacher pa ang nagastos, nabili sa kanyang salary binabawas. Minsan hindi po talaga kaya suportahan ng MOE budget ng school dahil lalo na kung ang school ay napakalaki. Kulang at kulang po talaga ang budget allocation na ibinababa po sa isang guro. Kasi talagang minsan hinuhugot pa sa ibang gastusin na sa sariling bulsa ng guro nang gagaling ang mga teaching materials. At ang pangatlo po ay yung teachers benefits. Bagamat marami pong bonuses na nare-receive ang teacher, pero alam po natin na hindi po ito sasapat sa pangangailangan ng guro, lalo na kung ang guro po ay magkakasakit. Kapag po ang guro o isang family member po ng teacher ay nagkasakit, kaya po ang teacher ay kakapit po sa loan. Kailangan po niyang mag-loan dahil hindi po kayang sandalan ang isang buwang sahod ng guro. Samantalang sa ibang bansa, once na ang teacher ay magkasakit, sagot po ito ng agency. Ang teacher ay walang babayadang kahit piso dahil ito po ay sagot ng agency sa ibang bansa kung saan po ang teacher nandoon. Kung ano yung agency ang may hawak sa ating teachers na nasa ibang bansa o abroad. Ganyan po ang pagkakaiba. Ang pang-apat naman po ay malinaw na malinaw yung sa promotion. Meron po talaga tayo nakikitang promotion problem. Ano pong problema sa promotion? Una, kalakip nito yung ating palakasang system. Maraming pong teacher sa Pilipinas ang napopromote dahil sa palakasang system, kakilala ang nasa office, kakilala ni mayor, kakilala sa division office, palakasan system. At meron din pong napopromote na hindi naman po akma sa kanyang husay at galing, mas magaling po yung hindi na promote. Kaya po, hindi po maiwasan yung tinatawag nating palakasan system. Favoritism. Dapat masunod po ang tamang alignment process. Ma-rate at ma-evaluate po talaga ang tamang performance ng guro at mabigyan ng karapatang promotion ang mga guro talagang dedicated sa kanilang trabaho. Ayan, kung meron pa po kayong nakitang dahilan kung bakit ang guro ay mas gusto at pinipili nilang magtrabaho abroad, magturo sa ibang bansa, i-drop down nyo lang sa ating comment section para mapag-usapan po natin at ang ibang viewers po natin ay magkaroon po ng idea. Sa pagkakataong ito, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa pagtangkilik ng aking video. Salamat po!